Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naaabot ng video na ito. Welcome po dito sa AMB o Avoy Mix Videos. So ngayon po pag-uusapan natin itong tungkol dito sa West Philippine Sea dahil trending po ito. Ito po yung nag-collide na dalawang barko, ano? Kasi dahil dito magde-deploy na po ang ating bansa, ang Pilipinas, ng tinatawag na mga navy, no? So dito napapasok yung mga gray ship, so mga panggera po ito. Dati kasi mga coast guard lang po, ito yung white ship, ano? So ito po yung kaganapan kung bakit magde-deploy na yung ang ating bansa ng mga panggerang barko. Ito po yung naging dahilan. Ito po, panoorin natin yung video. Dito sa video na to, yan po, makikita natin na gabi kasi nangyari ito, no? So ito mukhang kuha po ito sa isa pang barko ng China. At makikita natin na nagbanggaan talaga sila at mukhang may part dito na humabol yung barko ng China doon sa Pilipinas. At meron pang isang video, ito yung kuha sa isang amateur video o maaaring sa cellphone o sa camcorder o whatever. Nakuhanan po ito. Kita po dito yung ating barko na binangga yung barko ng China, yung Philippine Coast Guard, ano? Yan po. So makikita nyo po na pwedeng ang China ang nagsimulang bumangga o pwede rin yung mga Coast Guard ng Pilipino, no? Pero para sa akin, kung tayo man yung naunang nagbangga, nararapat lang po yun. Yun po ay tinatawag na pagpapakita ng pagpalag, na tayo ay papalag at hindi tayo basta-basta lang na papagapi, ano? Kasi ano natin to, teritoryo natin at sila yung trespassing dito, di ba? At humaharang sila, pilit silang humaharang. So para sa akin, makatwiran lang na banggain talaga sila. So ito po yung dahilan kung bakit magde-deploy ng ang ating Philippine Navy ng mga gray ship o mga warship, no? Ayon ito sa Philippine News Agency. Ito po ang Philippine News Agency na o PNA. Ito po yung ipakita natin yung balita. Basahin po natin, ano. Philippine Navy eyes use of capital ships to defend EEZ by Brian Nepomuceno. The Philippine Navy is focusing on protecting the country's vast exclusive economic zone with its available capital ships, a ranking naval official said on Tuesday. Without going into details on the numbers, the Philippine Navy through the Philippine Fleet has deployment plan that is now focusing on the EEZ based on the CADC, Comprehensive Archipelagic Defense Concept of the Department of National Defense. We are now focusing on the deployment of our capital ships to cover the vast expanse of the EEZ. Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, said in an interview at Camp Aguinaldo, Quezon City, when asked about the Navy's ship that can be deployed at any given time. Capital ships are considered the most advanced and capable units of any navy. In the case of the Philippine Navy, this refers to the Jose Rizal class frigates, the Gregorio del Pilar class offshore patrol vessels, Emilio Jacinto class patrol vessels, and the Conrado Yap class corvette, to name a few. So dun sa binalitang yon, no, may binanggit na mga barko po doon. So iisa-isahin natin, ano ba yung mga barko na yon na binanggit, ano? Una doon yung Jose Rizal class frigates. Ito po. Yan po yung klase ng Jose Rizal
class, ano. Isa po siyang modern warship ng Pilipinas na pinagawa po, ano, buhat pa sa ibang bansa. Hindi ko masabi kung ito'y galing sa Korea o Amerika, ano, pero basta alam ko modern warship po siya. Pwede siyang magtaglay ng tinatawag nating missile armament o mga heavy gun. So ito naman yung tinatawag na Gregorio del Pilar, ano, na offshore patrol vessel. Ito po yung barko na, kung di ako nagkakamali, in-acquire pa nung panahon ni Ninoy Aquino, no, yung President Noynoy, ano, I'm sorry, no, Noynoy Aquino, no, tinatawag na kilala sa Pinoy, President Noy, ano. Binili ito sa Amerika pero wala kahit anong klaseng armaments, ano, talagang yung barko lang, ano. Siguro dito na natin ito binilhan ng mga armaments tapos dinevelop at yon para makalaban. Maaalala na itong barkong ito yung nagkaroon ng standoff dun sa Bajo de Masinloc, no? Tagal din yung standoff nila doon, pero later on umalis din, pati yung sa China. Ewan ko, yung China parang hindi umalis, kaya parang na under control nila yung lugar na yon. So ito naman yung Emilio Jacinto class patrol vessel. Yan po, ano, mga bagong barko po natin yan. Hindi ko lang alam ito kung kasama to sa mga modern, ano. Hindi kagaya nung sa Jose Rizal kanina, no. Pero bago ito sa tingin ko. Ito yung wala tayong masyadong detail, ano, pero sure ako itong barkong to full of armaments to at ready to fight ito, no. So ito naman yung sa Conrado Yap. Ayan, kita nyo, no, itong Conrado Yap ready to fight din, no. Marami siyang kanyon, may mga kanyon siya, mga gun, ano. Tapos meron din siyang sana may mga anti-aircraft to, at saka meron din mga missile system. Kasi yun ang modern sa warfare ngayon, ano. At hindi lang yan, ano, marami pang sinabi, no, mga gunboat. Hindi lang yung mga barko na yan. Meron pa, pero hindi sinabi, hindi dinitalye kung ilan, ano. Meron pa kasi tayong, kung naalala niyo yung dating video natin na yung fast attack, no, na gunboat natin, pwedeng iyon, o yung 6 na bagong warship na bagong gawa dito, pwede yon isabak. Sana loaded yon ng mga yung tawag natin bala, kasi kung may barko ka, wala ka naman armaments o bala, useless po. Ito po ay ayon sa Philippine News Agency. Yan po yung mga ide-deploy, ano. Meron pa, ano, yung tinatawag natin mga fighter jets natin, i-deploy na rin po doon sa West Philippine Sea bilang support, ano. Ito po yung FA-50 na binili natin sa Korea. Ito po yung mula sa balita, mula sa Eurasia Times. So basahin po natin, i-plug ulit natin dito. Philippines to deploy fighter jets, patrol gunboats aimed escalating tensions with Beijing. So headlines lang po dahil masyadong tayong mahaba. So yun yung fighter jets na magbabantay para sa soberanya ng Pilipinas doon sa West Philippine Sea, no. Sinasabi ko nga, meron tayong usapan diyan na de-escalation, ano. Ibig sabihin na pahuhupain yung tension, pero kada isang hakbang ng pagpapahupa, parang magiging dalawang hakbang naman yung escalation pataas, ano, o tatlo pa nga, kagaya ng mga ganyan, ano, pangyayari yung collision. At ito ay talagang maaring humantong sa digmaan, no. Sana dun lang sa area na yon, pero kahit pasabihin natin dun lang sa area na yon at hindi na mapunta sa kalupaan, buhay pa rin ng tao yung mahalaga, no. Pagka digmaan, meron ka bang nabalitaang digmaang walang namatay na sundalo? So yung mga sundalo na yun, mapa Chinese yun, no, mapa Pilipinas, meron niyang mga pamilya
no, na nagmamahal sa kanila. So both side talaga talo. Ito kasing gobyerno ng China ang problema, no, itong ginigi itong kanilang pinuno na teritoryo nila yon. Sa katotohanan lang na hindi naman talaga, no, maaring yung kanilang mga ibang generals na pipilitan lang. Sana pumutok na lang yung gera dun sa loob ng bansa nila, no, o magkaroon ng civil war para yun, maiwasan itong ma-descalate yung tungkol dito sa sa West Philippine Sea. At isa pang punto, ang Pilipinas, nasa panahon tayo ng pag-unlad at pagpapalakas. Itong China, ganun din po. Nasa panahon pa rin sila ng pagpapalakas, kahit sila na po yung nangungunang ekonomiya, no, sa daigdig, nasa panahon pa rin po sila ng pagpapalakas kumpara sa bansang Amerika. Ang Amerika dati nang malakas yan, ekonomiya niya nandyan na, nakaprepare na sila, nakaposisyon na sila. Kumbaga itong Southeast Asia ay parang gate lang ito o bakuran. Kaya nga ang gera hindi nakakapasok sa loob nila, sa bakuran pa lang nila sinasalubong na nila yung kanilang mga kalaban. So nakaposisyon na sila kumpara dito sa China. Bukod sa wala na silang masyadong experience pagdating sa gera, sayang ho yung pinaghirapan nila, no? Yung ekonomiya nila umunlad, no? Nagkaroon sila ng sariling space station, tapos masasayang lang dahil sa gera, no? So masasabi ko, ando na sila, pero kung sasabak sila sa gera sa panahon ngayon, parang napakaaga pa, parang hindi pa sila well prepared. Unang-una, meron nga silang mga kagamitan, pero yung mga tao nila hindi po well prepared. So yun lang ang sa akin, sa opinion ko po yun. Ngayon po ay papakita ko sa inyo itong isang barkong ito. Ito po yung Humabon, no, ito po yung isang warship na old class na, no, BRP Humabon. Ito po siya. Yan po yung nakikita nyo sa picture. Yan po ay World War II, pero well experienced yung subok, kumbaga. Hindi yung barko, subok yung barko na yan. At sa pagkakaalam ko, nagkaroon siya ng 2 fatal damage. Pero hanggang ngayon, buhay pa rin siya. Yan ay American warship, pero itinurn over na po yan dito sa Pilipinas. Kamakailan lang gumagana na yan, pero ito po ay kumbaga sa retire na, no, retire na yung barko niya, no. Ngayon, kung yung dating nagpapaandar niyan o kapitan, sigurado ako alam niya yan kung paano gamitin. Sana hindi na lang ni-retire yung barko na yan kasi mapapakinabangan yan. Dapat yung barko na yan ginawang outpost na lang doon sa mga sa West Philippine Sea, isa sa mga isla ron, kasi kung titingnan niyo po yung barko na yan, napakaraming armament, full load po yan, anti-aircraft, pwede pang lagyan ng yung missile system, pero kung titingnan niyo, subok ang barko na yan dahil ginamit yan sa World War II, Hanggang dito na lang po. Sana po ang panalangin ko lang sa Panginoon, hindi matuloy ang anumang labanan. At kung talagang dumating yung sitwasyon na ganon, ay patnubayan nawa tayo ng ating Panginoon upang maipanalo natin ang laban na ito. Hanggang sa muli po, maraming salamat po. Ito po ang our next video.